Magandang buhay, mga bata't kabataan! Ako si Teacher Fe, ang katikista nyo sa araw na ito. Ang paksa na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ikatlong utos ng Diyos. Ngayon, tingnan ninyo ang mga larawang ito. Ano ang ginagawa ng mga pamilya na nakikita ninyo sa larawan? Ang pamilya mo ba ay nagsisimba din? Bakit tayo nagsisimba? Ang gandang tingnan kung ang pamilya ay sama-samang nagsisimba. Masayang nagsasalo-salo sa hapagkainan ng Diyos. Hindi lamang ang ating pamilya ang masayang nagdiwang ng banal na Eukaristiya, kundi ang iba pang mga pamilya. Sama-sama tayong magpapasalamat sa biyayang kaloob ng Diyos. Humihingi ng tawad at humihingi ng awa para sa mga araw pa na darating. Ano ang turo ng simbahan tungkol dito? Pakinggan natin ang salita ng Diyos mula sa mga aklat ng Exodo at Deuteronomio. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Ano ang ibig sabihin ng salitang italaga? Ang ibig sabihin ng italaga ay ilaan, o ibigay, o ipagkatiwala. Ito ang nais o gusto ng Diyos na magtrabaho, mag-aral tayo, o gawin ang mga bagay-bagay sa loob ng 6 na araw. At sa ika-7 araw, tayo ay magpahinga. At ito ay ating italaga o ilaan sa Diyos. Dahil magi ang Diyos Ama nang likhain niya ang mundo, 6 na araw siyang lumikha, at sa ika-7 araw, siya ay nagpahinga. Ang araw ng pahinga ay tuwing ika-7 araw, at ito ay banal, na kung saan inuutusan tayo ng Diyos na magpahinga mula sa ating pang-araw-araw na paggawa at sambahin siya. Ayon kay Santo Papa Benedicto ika-16, ang Sabado bilang araw ng pahinga ay pinalitan sa araw ng Linggo. Dahil ang araw ng Linggo ay araw na kung saan si Jesus ay muling nabuhay at nagpakilala sa kanyang mga alagad. Ayon sa katuruan ng simbahan, ang pagdiriwang sa Linggo bilang pagtupad sa utos na nakaulat sa puso ng tao ay upang ibigay sa Diyos ang isang panlabas, nakikita, pampubliko at palaging pagsisimba. Iniutos ng simbahang Katoliko na ang araw ng Panginoon ay isang araw ng biyaya at magpahinga mula sa trabaho upang pagyamanin ang ugnayan sa pamilya, ang panlipunan at relihiyosong buhay, maging ang kultura. Sa Linggo at iba pang mga banal na araw, tayo mga Kristiyano ay tinatawagan na umiwas sa mga gawain na humahadlang sa paglalaan ng oras para sa Diyos. Kung atin itong gagawin, tayo rin ay nakapagpahinga ng isip at ng katawan. Pinapabanal din ng mga Kristiyano ang araw ng Linggo sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at pangangalaga sa kanilang mga pamilya at kamag-anak na madalas mahirap gawin sa ibang mga araw ng isang linggo. Ang Linggo ay isang araw para sa pagmumuni-muni, katahimikan, pagpapalago ng ating buhay Kristiyano.
Subalit, hindi lang linggo ang ating pagsisimba. Mayroon ding pistang pangilin. Sa simbahang Katolika, ang pistang pangilin ay ang araw o mga araw kung saan ay kailangang dumalo sa misa ang mga mananampalataya, pisikal man o sa pamamagitan ng FB live stream sa panahon ng pandemya. Sa Pilipinas, ang mga pistang pangilin ay ang mga sumusunod. January 1, ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, ay isang pagdiriwang para sa Birhen Maria na nagbibigay pugay sa kanyang pagiging ina ni Hesukristo, na tinatanaw ng mga Kristiyano bilang Panginoon, Anak ng Diyos. December 8, kalinis-linisang paglilihi o Immaculate Conception. Ang kalinis-linisang paglilihi sa Birhen Maria ay tumutukoy sa kawalang bahid sa salang orihinal ng Birhen Maria. Noon pa mang siya ipinaglihi ng kanyang inang si Santa Ana, na di gaya ng lahat ng tao na nagmamana ng salang orihinal. December 25, ang pagsilang ng Panginoong Hesukristo. Ang Pasko ay isang araw ng pangilin sa kalendaryong Kristiyano na ipinagdiriwang tuwing December 25. Sa araw na ito, ipinagdiriwang ng karamihang Kristiyano ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Kaya mga bata at kabataan, huwag nating kalilimutan ang mga petsa na yan. Sapagkat, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi lamang kung araw tayo ng linggo magsisimba, kundi pati na rin sa mga araw na iyan na itinakda ng simbahan bilang mga pistang pangilin. Sumunod tayo sa mga utos ng Diyos. Lalo na ngayon na bukas na ang mga simbahan na maaari na tayong magsimba ng face-to-face. Maaasahan ko ba kayo? Hindi lang ako, kundi higit sa lahat, inaasahan tayong lahat ng ating Panginoong Jesus.